Bata pa lang si Liza Soberano, puno na ng kulay at kwento ang kanyang buhay. Ipinanganak siya noong Enero 4, 1978 sa Santa Clara, California. Anak ng isang Pilipinong ama at isang Amerikanang ina. Pero hindi naging madali ang kanyang kabataan. Naghiwalay ang kanyang mga magulang at sa murang edad, napunta siya sa pangangalaga ng kanyang mga lolo at lola sa Visalia, California. Pagdating ng kanyang ikasampung kaarawan, nagbukas ng bagong yugto ang kanyang buhay. Lumipad siya patungong Pilipinas para manirahan kasama ang kanyang ama sa Pangasinan. Doon siya lumaki, bago magpalipat-lipat ng tirahan kasama ang pamilya, hanggang sa tuluyan silang nanirahan sa lungsod Quezon. Habang nag-aaral sa St. Patrick's School sa QC, nagsimula na siyang sumabak sa ilang paunang trabaho sa pag-arte at pagmumodelo, mga simpleng proyekto na hindi niya alam, magsisilbing unang hakbang sa isang karerang magdadala sa kanya sa pinakatuktok ng showbiz. Hindi man planado, tila itinakda ng tadhana ang pagpasok ni Liza Soberano sa mundo ng showbiz. Sa edad na 13, isang talent scout ang napukaw ng kanyang maamong mukha at dito nagsimula ang lahat. Dinala siya sa kilalang talent manager na si Ogie Diaz noong 2011 at agad siyang nabigyan ng kontrata sa GMA Network. Pero hindi nagtagal, lumipat siya sa ABS-CBN, dala ng paniniwala sa mas malawak na oportunidad at sa kanyang malaking potensyal. Doon unang ginamit ni Liza ang pangalang Hope Soberano sa isang episode ng Once Upon a Time noong 2011. Sumunod na taon, lumabas siya sa teleseryeng Kung Ako'y Iiwan Mo bilang supporting character. At pagsapit ng 2013, pinalitan na niya ang kanyang screen name at tuluyan ng nakilala bilang Liza Soberano. Sa parehong taon, nakasama siya sa pelikulang Must Be, Love, kasama sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sa loob lamang ng maikling panahon, nakamit niya ang atensyon ng publiko. Hindi lang dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa husay sa pag-arte at natural na presensya sa harap ng kamera. Unti-unting nabuo ang matibay na pundasyon ng isang karera na sasabog sa primetime drama at pelikula. Tunay na sumikat si Liza Soberano nang makuha niya ang lead role sa primetime series na Forevermore noong Oktubre 2014 at dito na nagsimula ang isa sa pinakaminamahal na tambalan sa Philippine showbiz. Ang chemistry nila ni Enrique Hill ay hindi lang umapaw sa screen, kundi umabot sa totoong buhay. Sa gitna ng kilig ng mga tagahanga, nabuo ang sikat na love team na Liz Quen. Forevermore agad na pumatok sa telebisyon, nagtala ng mataas na ratings, at naging sentro ng usapan sa buong bansa. Dahil sa tagumpay na iyon, tuloy-tuloy ang pag-angat ni Liza sa mundo ng telebisyon at pelikula. Noong 2015, sunod-sunod ang kanilang proyekto ni Enrique, mula sa romantic comedy na Just the Way You Are, hanggang sa heartfelt drama na Everyday, I Love You. Hindi rin nagpahuli ang kanilang teleserye na Dolce Amore, Pebrero hanggang Agosto 2016, na umabot pa sa Italy para mas maging totoo at mas malalim ang kwento. At noong 2017, tumabo sa takilya ang pelikulang My Ex and Wise, na kumita ng halos 200 milyong piso sa loob lang ng 9 na araw. Noong 2019, muling nagbida si Liza sa Alone Together, na patuloy na umani ng mataas na kita habang palabas sa mga sinehan. Kasabay ng pag-angat ng kanyang acting career, lalo ring lumawak ang impluwensya ni Liza. Naging mukha siya ng malalaking brand tulad ng Maybelline, Jollibee, Birch Tree, Great Taste, at Nivea. Sa puntong ito, masasabi nating, si Liza Soberano ay hindi na lamang isang artista, kundi isa ng pop culture icon. Pero hindi palaging maayos ang takbo ng career ni Liza Soberano. Noong Marso 2018, sa set ng teleseryeng Bagani, isang malubhang aksidente ang nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Sa gitna ng isang eksena ng labanan, nabalian siya ng buto sa kanyang hintuturo, at mas lalo pang lumala nang kumalat ang impeksyon. Kinailangan niyang sumailalim sa serye ng operasyon sa Estados Unidos. Pagsapit ng Abril 2019, napilitan si Liza na gawin ang isang mabigat na desisyon, ang umatras sa matagal na niyang pinapangarap na papel bilang Darna. Sa kanyang panayam, ibinahagi niyang kahit 4 na operasyon na ang pinagdaanan niya, hindi na raw maibabalik sa dating lakas at kilos ang kanyang daliri. Hindi pa doon natapos ang pagsubok. Noong 2020, naapektuhan din ang teleserye niyang
Make It With You dahil sa COVID-19 pandemic. 2 buwan lang itong umere bago mag-lockdown at kalaunan ay tuluyang nakansela. Hindi lang dahil sa takot sa virus, kundi pati na rin sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN. Dahil mahina ang kanyang immune system, pinili ni Liza na unahin ang kanyang kaligtasan. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling matatag si Liza, hindi lang bilang artista, kundi bilang isang tao na may malinaw na prinsipyo. Isa siya sa mga aktibong naninindigan na mahalaga ang edukasyon para sa kabataan. Noong 2018, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo kahit abala sa trabaho at palagi niyang pinaalala sa kanyang mga tagahanga na mahalaga ang mag-aral saan ka man naroroon. Bukod sa showbiz, pumasok din si Liza sa advokasya at negosyo. Naging CEO siya ng wellness center na Hope Hand and Foot Spa at nagtayo ng sarili niyang production company. Patunay na hindi lang siya maganda sa harap ng camera, kundi may lalim at direksyon ang kanyang mga pangarap. At noong Pebrero 2023, gumawa siya ng vlog na pinamagatang This Is Me, isang personal at matapang na pahayag na may karapatan siyang sundin ang sariling landas. Bilang si Hope Soberano. Mula sa pagiging teleserye queen ng Pilipinas, ngayon ay unti-unti nang tumatahak sa pandaigdigang entablado. Noong Marso 2023, inamin niya sa isang panayam na matagal na niyang hinahangad makapasok sa Hollywood. I aspired for change. Wika niya, isang malinaw na pahayag kung bakit niya binago ang direksyon ng kanyang career noong 2022. Ang ideya ay nasimulan nang maaksidente siya sa hintuturo noong 2019 at nagpatingin sa Amerika, kung saan nakilala niya ang ilang Hollywood filmmakers na nagbigay inspirasyon sa kanya. Noong 2024, natupad ang isa sa kanyang pinakamatagal na pangarap, ang Hollywood debut sa Lisa Frankenstein bilang si Taffy, kasama sina Catherine Newton at Cole Sprouse, sa direksyon ni Zelda Williams at sa script ni Jablo Cody. Simula noon, patuloy ang kanyang international ascent. Lumabas siya sa music video ng Thai singer na si Bright, Long Showers, at sa digital series ni Korean-American artist Eric Nam, Stop and Snack. Noong 2024, sumali siya sa global entertainment agency na Wild, iniwan ang dating management ni James Reid para sundan ang bagong direksyon ng kanyang karera. Ngayong 2025, mas kitang-kita na ang kanyang global presence. Dumalo siya sa Netflix Tudom 2025 sa California, kumislap sa red carpet kahit naka-all-black gown pa siya. Kasabay nito, bahagi siya ng bagong proyekto ni Sarah Bahba na Can I Come In? Isang immersive podcast cinema documentary hybrid. May mga paparating pa ring exciting na proyekto. May nakahandang local film sa Pilipinas na plano ilabas bandang huli ng 2025 na bahagi rin ng kanyang vision bilang producer. Posible ring muling makasama si Enrique Hill sa bagong project, pareho nilang ideya para sa isang fresh concept upang itaas ang antas ng Philippine cinema. Ngayon, si Liza Soberano ay hindi na lang ang laging nakikita sa primetime TV. Isa na siyang global artist, may sariling production company at international projects. Ngayong 2025, hindi maitatanggi. Malayo na ang nilakbay ni Liza mula sa batang galing California na nakipagsapalaran sa Pilipinas. Ngayon, aktibo na siya sa pandaigdigang entablado, puno ang kalendaryo ng trabaho sa loob at labas ng bansa. Kamakailan, nabisita niya ang Manila International Film Festival, MIFF 2025, bilang presenter ng Trailblazer Award. Dito, ikinuwento niya ang pananabik na itulay ang gap sa pagitan ng Filipino at Phil-Am cinema sa buong mundo. Ibinunyag din niyang muling nakikipagtulungan siya kay Enrique Hill para sa isang fresh at makabagong konsepto na mag-aangat sa Philippine cinema. Sa kasalukuyan, binubuo ni Liza ang iba't ibang proyekto. Marami pang lalabas sa susunod na mga linggo, anya, lalo na ngayong may sarili na siyang production company at mga film concept na nasa development. Nasa final editing na siya ng isang pelikulang ginawa sa Los Angeles at naghahanda rin para sa isang lokal na pelikulang kukunan sa Pilipinas. Kasabay nito, patuloy siyang nagpapakita ng presensya sa world stage. Madalas siyang makunan ng larawan sa mga international gala at festival sa US, tulad ng Netflix Tudom event,
kung saan ipinakita niyang kaya niyang sumabay sa kahit sinong Hollywood star sa red carpet. Sa madaling salita, kahit hindi na siya gabi-gabing napapanood sa primetime TV, hindi nawala si Liza Soberano. Mas lumawak lang ang kanyang kwento, mula sa pagiging batang talent ng ABS-CBN, naging box office queen, pumasok sa Hollywood, at ngayon, isa na siyang global artist na hinahabi ang susunod na kabanata ng kanyang karera sa sarili niyang paraan.